Aminin natin, ang sarap sana kung kikita ka ng pera habang nasa bahay. Nakapajama ka lang, may kape sa tabi, tapos kumikita ka ng pang-grocery. Pero ito ang problema, ang daming scam online. Yung tipong mag-invest ka ng 500, balik 5,000 bukas. Siyempre, wala kang makukuha. Pero good news, may mga legit na paraan para kumita online. Hindi instant yaman, pero sure na may resulta kapag consistent ka. Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga proven, tested at legit na paraan para kumita habang nasa bahay. Plus, I'll share real Pinoy examples at mistakes na dapat mong iwasan. Let's start with freelancing. Ito yung number 1 na option kung may skill ka. What is freelancing? It's when you sell your skills to clients online. Hindi ka empleyado, project-based ka lang, pwede writing, video editing, graphic design, admin tasks, customer service, and more. Story time. Si Sarah, isang college student. Nag-aaral pa siya, pero marunong mag-edit sa CapCut. Nag-apply siya sa Fiverr, 800 pesos per TikTok video edit. Ngayon, may 10 clients siya every month. 8,000 pesos agad. Side hustle lang yan. Step 1. Gumawa ng profile sa Upwork or onlinejobs.ph. Step 2. Lagay mo mga skills mo at sample works. Step 3. Apply ka sa mga small projects. Common mistake? Maraming beginners ang nag-apply sa malalaking job agad. Ang ending rejected. Start small. Then, build reviews. Pro tip. Kahit free tools like Canva or Grammarly, sobrang laking tulong na. Next option, online selling. Ito yung pinaka-relatable sa lahat. Pwede kang magbenta ng physical products like food, thrift clothes, gadgets, or digital products tulad ng ebooks, worksheets, templates. Story time. Si Tita Nena, mahilig gumawa ng kakanin. Dati, sa tindahan lang siya. Pero gumawa ng Facebook page, Suman ni Nena. Nag-post siya ng pictures, nag-offer ng free delivery. Boom! Orders doubled! Another story. Si James, Gen Z student. Gumawa ng printable planners sa Canva. Nilagay niya sa Etsy for $5 each. Ngayon, kahit tulog siya, may pumasok na PayPal payment. Step 1, decide kung physical or digital. Step 2, create social media page or use Shopee or Lazada. Step 3, post high-quality pictures. Common mistake, yung PM is the key posts. Mas okay kung transparent ang presyo. Mas tiwala ang buyers kapag klaro. Pro tip, use storytelling. Banana bread ng lola ko sounds better kaysa plain banana bread for sale. Ito naman yung fun part, content creation. Pwede YouTube, TikTok, or Facebook Reels. Pero reminder, hindi ito quick money. Pwedeng umabot ng months bago kumita. Pero once kumita na, mas malaki kaysa normal trabaho minsan. Story time. Si Kevin mahilig sa gaming. Nag-upload ng funny Mobile Legends clips sa TikTok. 6 months later, 200,000 followers. Ngayon, may sponsors na nagpapadala ng headset at gaming chair. Another story. Isang nanay na nag-share ng tipid ulam ideas. Paano mag-budget ng 200 pang gulay? Cellphone lang gamit niya. Pero ngayon, may YouTube partner income na. Step 1, choose a niche. Gaming, cooking, finance. Step 2, upload consistently, kahit 1 to 2 times per week. Step 3, engage with viewers. Common mistake, yung overthinking. Iniisip na dapat perfect ang camera, perfect ang setup. Truth is, mas gusto ng tao yung authentic. Pro tip, start with what you have. Cellphone lang, okay na. Kung may alam ka naman, pwede mong ituro online. Pwedeng English tutoring for foreigners. Pwede math or science tutoring for local students. Pwede din hobby classes tulad ng guitar, painting, or ukulele. Story time. Si Kevin, BS Math student. Nag-tutor ng grade 8 students. 300 pesos per session. May 6 students siya per week. 7,200 pesos per month extra income. Another story. Si Liza, marunong mag-ukulele. Nag-offer siya ng class. Learn ukulele in 4 weeks. 500 pesos per student. 20 students joined. 10,000 pesos agad. Step 1, decide a subject. Step 2, offer trial sessions. Step 3, use Zoom or Messenger. Common mistake, masyadong mababa ang rate. Remember, knowledge mo yan. May value yan. Pro tip, offer packages. Halimbawa, 5 sessions for 1,200 pesos,
instead of 1,500. Kung gusto mo ng stability, remote jobs ang sagot. Parang regular trabaho pero work from home. Pwede ka sa customer service, admin assistant, or social media manager. Story time, si Joy, dating call center agent, lumipat sa remote customer support for US clients. Mas mataas ang pay at wala ng 2-hour commute sa EDSA. Another story. Si Carlo, millennial social media manager. 3 clients abroad, $500 each per month. That's 85,000 pesos monthly. Ang opisina niya, kwarto lang niya. Step 1, polish your resume. Step 2, apply sa LinkedIn, Indeed, or remote okay. Step 3, tailor your answers sa job description. Common mistake, generic resume. Pro tip, use keywords na nasa job post. Kung mahilig ka mag-share ng Shopee finds, try affiliate marketing. Ang idea, i-recommend mo product, may commission ka kapag may bumili. Story time, si Ella, isang TikToker. Nag-post ng Shopee finds, nilagay niya affiliate link. Ngayon, kumikita siya ng 20,000 to 30,000 piso kada buwan. Step 1, sign up sa affiliate programs katulad ng Shopee, Lazada o Amazon. Step 2, create content. Step 3, lagay ang link sa bio o caption. Common mistake, spamming links. Mas effective kung may genuine review. Pero tandaan, wala sa mga ito ang instant. Hindi siya magic. Kailangan ng effort, consistency, at patience. Parang pagtatanim ng puno. Maliit sa simula, pero kapag inalagaan, lalaki at mamumunga. So ayan, freelancing, online selling, content creation, tutoring, remote jobs, at affiliate marketing. Lahat legit, lahat posible. Depende lang kung saan ka magsisimula. Tanong ko sa'yo, alin sa mga options ang pinakagusto mong itry? Comment below. And syempre, don't forget to like, share, and subscribe para mas marami pang legit pera tips ang dumating sa'yo.